Pag-usapan natin ang isang medyo malalim na konsepto sa Biblia, ang unang pagkabuhay na maguli. Siguradong narinig nyo na to, pero palagi itong may kasamang malaking tanong, di ba? Sino nga ba talaga ang mga kwalipikadong makasama rito? Sa pagtalakay nating ito, susuriin natin ang isang partikular na interpretasyon tungkol sa napakamisteryosong kaganapang ito. So, para mas madali nating maintindihan ang lahat, heto yung magiging daloy na usapan natin. Una, sino ba ang mga kasali? Pangalawa, ano yung ibig sabihin ng first fruits? Pangatlo, sino yung apat na grupo ng mga martir? Pang-apat, titingnan natin yung timeline ng lahat ng ito. At sa huli, sasagutin natin bakit nga ba mahalaga ang pagkakaibang ito. Okay, simulan na natin sa pinakapundasyon ng lahat ng ito. Sino nga ba ang mga kalahok sa unang pagkakabuhay na mag-uli? Ito, alam nyo, ay isang tanong na nasa sentro mismo ng eskatolohiya o yung pag-aaral tungkol sa mga huling araw. Kasi malinaw na binabanggit sa Biblia ang unang pagkabuhay na mag-uli. Pero ang tanong na laging sumusunod dyan, para kanino ba talaga ito? Para ba sa lahat ng nananampalataya? O baka naman, isa itong eksklusibong pribilehyo para lang sa iilan? Sabi mismo sa Aklat ng Pahayag, at pakinggan nyo to, nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa kaniyang patotoo kay Jesus at sa salita ng Diyos. At sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Tapos, may kasunod na napakalinaw na statement, ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Yung susing parirala, napaka-specific, pinugutan ng ulo dahil sa kanilang patotoo. Kaya naman, kung susundan natin ang literal na sinasabi ng tekstong to, mukhang simple lang ang sagot pero napakalakas ng dating. Ang unang pagkabuhay na mag-uli ay para lang sa mga martir. Hindi para sa lahat, kundi para lang sa mga nagbuwis talaga na kanilang buhay bilang saksi. Yan yung ideyang ating susundan. Okay, pero para lubusan nating mag-gets yan, may isa pang konsepto na kailangan nating intindihin at ito ay ang first fruits o unang bunga. Isipin nito bilang isang napakahalagang clue para maintindihan yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. So, ano ba itong first fruits? Sa agrikultura, ito yung pinakaunang bahagi ng ani na inaalay. Ito isang senyales, isang patikim kumbaga, na may mas malaki pang anihan na paparating. Ang pinakaimportante ritong ideya ay yung sequence. Hindi lahat nangyayari ng sabay-sabay, may nauuna. At ayon sa interpretasyong ito, yung unang bunga ay may 3 antas. Siyempre, una sa lahat si Jesus, siya ang pinakaunang-una. Pangalawa, ang mga banal na tumanggap ng banal na espiritu noong unang panahon na tinatawag na maagang ulan. At pangatlo, isang napaka-espesyal na grupo, yung 144,000 na sinasabing huling bahagi na ng unang bunga at sila yung tatanggap ng huling ulan. Ngayon, gawin nating mas malinaw pa. Sino-sino ba itong mga martyr na bumubuo sa kabuuang bilang ng mga kasali sa unang pagkakabuhay na maguli? Ayon sa interpretasyong ito, mahahati sila sa 4 na grupo. So, yung 4 na grupo ay sumasaklaw sa buong kasaysayan, mula pa sa mga martir ng Lumang Tipan hanggang sa mga martir sa panahon ng simbahan pagkatapos ng Pentecostes. Isama mo pa dyan yung spesyal na grupong 144,000. At syempre, yung mga magiging martir sa panahon ng Great Tribulation. Ang argumento rito, kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng yan mula sa iba't ibang panahon, doon mo makukuha ang kumpletong bilang ng mga saksi. So kung alam na natin kung sino-sino sila, paano naman yung timeline? Paano natin ikokonekta ang mga grupong ito sa mga huling kaganapan sa mundo? Dito na natin pag-uusapan yung tinatawag na harvest timeline. Ang pangunahing argumento ng source material na ito ay mayroong itinakdang bilang, parang may quota, kumbaga, at kapag napuno na yung bilang ng mga martir na yon, at saka palang pwedeng magsimula ang huling pag-ani. So heto na yung daloy ng mga pangyayari. Una, kailangan mabuo yung bilang ng mga martir. Pag nangyari yun, susunod na agad ang unang pagkabuhay na mag-uli na tinatawag ding pag-aani ng butil. Pagkatapos niyan, yung mga binuhay na mag-uli ay maghahari bilang mga tulad haring pari sa loob ng 1,000 taon. At sa pinakadulo, pagkatapos ng lahat ng yun, doon palang mangyayari ang ikalawang pagkabuhay na mag-uli o pag-aani ng ubas na siyang huling paghuhukom para sa lahat. So pagkatapos nating talakayin ang lahat ng yan, baka iniisip nyo, ano ba talaga ang punto? Bakit mapaka-importante na paghiwalayin ang una at ikalawang pagkabuhay na mag-uuli?
Well, ang sagot ay nasa pagkakaiba ng simpleng kaligtasan kumpara sa tinatawag na isang mas mabuting pagkabuhay na mag-uli. Para mas malinaw, heto yung side-by-side comparison. Yung una, eksklusibo para sa mga martir at nangyayari bago ang 1,000 taong paghahari. Ang layunin, para sila makapamuno kasama ni Kristo. Yung pangalawa naman, para sa lahat ng iba pa at nangyayari yan pagkatapos na ng lahat para sa huling paghuhukom. Malinaw na magkaiba, di ba? At heto ang pinakamahalagang takeaway sa lahat. Hindi ito tungkol sa kung sino ang maliligtas. Linawin natin yan. Hindi sinasabi ng interpretasyong ito na taning mga martir lang ang magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Hindi yun ang punto. Sa halip, ang usapan dito ay kung sino ang tatanggap ng isang espesyal na karangalan, isang mas mabuting pagkabuhay na mag-uli. Ito ay isang gantimpala, isang tungkulin na maglingkod bilang isang tulad haring pari sa loob ng 1,000 taon. Ito ay isang reward para sa kanilang sukdulang sakripisyo. Sa huli, ang buong interpretasyong ito ay nagbibigay diin sa pinakamatinding sakripisyo. Kaya naman, ang tanong na maiiwan sa ating lahat ay ito. Sa ating panahon ngayon, sa ating sariling buhay, ano na nga ba ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na saksi?